Good evening, viewers. Pasalamat mo kita sa Ginoo, maaari pa kita tungod sa misyon sa Ginoo sa iya nga alagad kay sa pagbuligay ninyo namon tanan sa pagpangamuyo na mapadayon ng misyon sa Facebook Live to tell the whole world through Facebook Live. Only Jesus said. Salamat sa pagpinamuyo ay at sa atong pagdumduman ay nagbisan pa sa pamilya ni Aldrin, nagbisan pa kay Ma'am Nene, kag sa lagay sa Ginoo, ginapangamuyuan niyo. Thank you, God. Nagkaroon, magasiling kita, thank you, Lord, above all. Kag magasugod kita in times like this. Salamat yun, kabay pa hindi kita kapuyan, kagtakan, na magsige kita kanta sinagay ka namin, din sa iya mensahe, be very sure. Mayroon pa mensahe sa kalibutan niya, the best among the best, be very sure. Nga, ara kita kay Jesus, na kita patawad, kagin pasiguro kita niya sa langit. Amen? Kag sang iya pagtoy-toy sa atong dalanon. Ini nga mabudlay nga kaboy pangbuhi sa kalibutan. Amen, mga viewers. Karon, ato naman pribiliyo na mamate sa pulong sa Ginoo pinaagi kay Pastor Rayhon Baldemor, ang missionary pastor sa Banga Aklan, kung ano ang ginhatag sa Ginoo sa iya na i-share sa aton. Bye pa, Pastor Rayhon. May God bless you. Mayong gabi sa tanan sa aton nga mga suki nga nagpamati ang mga followers, viewers and listeners sa sining programa Meditation and Prayer by Reverend Rudy Escobar. Salamat sa Ginoo. Another wonderful opportunity nga ginhatag sa akon every Sunday evening. And thank you once again nga nakabalik kita. Salamat sa Ginoo, Ginoo. Kag kamo nga mga followers, thank you man sa inyong mga kabuhi, sa inyong testimony, and all throughout the day, nakasimba kita sa Ginoo early in the morning, ang iban mga 7 to 8, ang iban 9 to 11:30 sa mga Sunday school, and also this afternoon naka-attend man sa aton nga mga fellowship, no?
And ang iban, probably, ng mga simbahan, may simba man kada gabi, no? But tonight, before kita magtulog, we are privileged nga makabati sa pulong si Ginoo and at the same time sa pangamuyo ni Reverend Rudy Escobar. Okay, so sa hindi pa kita magpadayon, we will commit this program and the meditation na doon sa Ginoo. Magapangamuyo kita. Heavenly Father, thank you so much, Lord, once again, for your goodness and faithfulness into our lives. Lord, thank you. It is because of who you are into our lives. And thank you, O God, for saving us. Thank you for the free gift of salvation that we have experienced, O Lord. And tonight, before we go to sleep, gapasalamat kami, Ginoo, that we have the opportunity to listen to your word and at the same time to listen to the prayer of Reverend Rudy Escobar. Bless our time together, Lord. We pray for cleansing in our hearts. Kuha ang mga dagta sang sala. Agod takos kami, Ginoo, sa pagpamati sa imo pulong sining nga gabi. This we ask and pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, sa aton karon nga pagtuon, we have a topic kay stewardship ini aton topic, ano, every Sunday afternoon. Sunday evening. Okay. So probably some of you lain ang inyong pag-intindi sa sining prinsipyo. But let's look at the Bible kung anong instruction. Kag at the same time kung ano ang mga principles behind on the truth, the Word of God, nga kinahanglan naton ma-practice sa aton kabuhi. Alright? So, this evening, aton ining talakayon, we have here 7 principles for Christian giving or generosity. Giving. Okay? And basi may mangutana sa inyo, mamangkot gid sa inyo, no? Mag-ask question. Okay? I-PM lang ninyo sa akon. Alright? But for us, dapat mabalaan na ito nini because gin specific ini ni Apostle Paul sa mga churches nga iyaman nga ginumpisahan before, no? Sa time sang Pentecost time. Alright? Now, 7 principles for Christian giving. Let's read the Word of God in 1 Corinthians chapter 16, verses 1 up to 4. Sa American Standard Version ininakon, no? Now, concerning the collection for the saints, as I gave order to the churches of Galatia, so also do ye. Upon the first day of the week, let each one of you lay by him in a store, as he may prosper, that no collections be made when I come. And when I arrive, whomsoever ye shall approve them, will I send with letters to carry your bounty unto Jerusalem. And if it be meet for me to go also, they shall go with me. Alright, now, iniya, ginsulat ni Apostle Paul para sa mga taga-Korinto nga mga Kristohanon sa iya nga palabuton nga trip niya, kag may mga pangutana nga may collection gid. Okay? So, to answer that question, iniya nga ginsulat sa mga taga-Corinth nga mga Christian or Corinthians Christian ining importante nga 7 kabilog nga prinsipyo, no? Kag isa ka instruction nga dapat naton sundon. We have to follow this instruction. Kaya kung may isa pagabagay nga aton bala, inabalang kung kisa may mga pag-regret na lang kita, gahambal bala kita kung tani, no? Nabasa ko lang ang instruction, why naglupok ang akon tong machine nga ginasaksak. Kaya dito gali sa instruction na butang 120 ang voltage lang. 220 aton kuryente. Ginsaksak mo 110, 120 ang 110, hindi pwede malupok gid siya, di ba? So
Or, for example, nakabakal ka sang cellphone, may ara gid na instruction. In other words, may manual. Okay? May ara kita nga dapat step by step nga maintindihan naton. Now, si Apostle Paul, that concerns ang collection or giving in the church. May ara siya nga step by step nga dapat maintindihan naton. Kag ini nga collection sa simbahan, hambal diri si Apostle Paul, okay, naghambal gid sa mga taga-Galatian churches also, nga kung ako maabot banda, now about the collection for God's people, do what I told sa nga kon nga ginhambal man sa mga taga-Galatia nga churches. Okay? So this instruction, kay man nakita niya nga may mga Christians that time nga in need gid, may kinahanglanon gid sila. Kay nga tungod kay may gutom, famine, okay? May persecution that time. So bululigan gid sila. Kag si Apostle Paul naghambal sa ila, buligan ta sila, no? Ini nga mga Kristohanon kinahanglan ma-encourage, okay? Kinahanglan ma-instructionan sa pulong si Ginoo. That is why siling dire sa sining pulong sang Ginoo nga aton nga pagatun-an sa sining nga gabi, gin-mention dire sa paghatag naton sa aton nga kabuhi nga Kristiyano. Balaan nyo, by nature ang tao dalok gid. Okay? Dalok gid. Pero by nature na. Pero kay gin-transform na kita sa Ginoo. The fact that we receive the grace of God, the grace, grasya sa Ginoo, bugana nga pagpakamaayo nga ginhatag sa Ginoo sa aton. You know, ang mag-motivate sa aton, ang example naton sa giving ni Jesus Christ sa iya kabuhi. Di ba? When God, the Lord Jesus Christ, gave His life for us, He gave it the whole thing. Grabe gid. Okay? But when it comes sang mga butang nga makabulig sa buluhaton sa Ginoo, kag sa mga kaanakan sa Ginoo, kag sa ministry sa simbahan, amo ning ginhambal ni Apostle Paul. Kag amo ning matun-an naton diri sa 1 Corinthians chapter 16, okay? Verses 1 up to 4. Now, una gid aton lang summarize anay. Number 1 nga matun-an naton sa sining nga lesson naton is about regular giving. Second, participatory giving. Third, intentional giving. Fourth, proportional giving. Anticipatory giving, number 5. And number 6, effective giving. And number 7 is accountable giving. These are what we might call, sa aton pagkakristohanon, amo ni ang instruction nga mga practical nga bagay nga ginhatag ni Apostle Paul para maghatag kita sa simbahan sa iglesia. Of course, ang aton nga paghatag is motivated by love to God. Gugma naton sa Ginoo. But at the same time, kung ano man ang pag-prosper sa Ginoo sa aton. Kita niyo ang hambal sa pulong sa Ginoo? God loveth a cheerful giver. Grabe. Double kind of love na ina. Nga imo ma-experience. Nga naghambal ko double kind of love. First, He loves you. He loves me. Being a sinner, saved by grace, ginluwas kita pagi sa aton pagtuo, pagsalig kay Kristo Jesus. That's the first love nga ginpakita sa Ginoo sa imo kag sa akon. And number 2, love, gugma, that kung makita sa Ginoo sa isa ka tao, sa isa ka anak sa Ginoo nga generous siya, grabe pagid ang pagpalangga sa Ginoo. Amo nang butang balon sina nga pagbugana sa Ginoo sa aton. Okay? So, kanami bala ini nga mga practical nga mga aspeto. So, let's start with number 1 here. Okay? Number 1 is the regular giving. You see, sa 1 Corinthians chapter 16, in verse 1. Okay? Ginambal gidra sa verse 1. Apan, okay? Kung matakita ninyo kung sa may mga Bibles. Now, concerning the collection for the saints, I gave order to the churches of Galatia
dito sa Galacia, ginorderan niya, ginhambalan niya. So also, kamo man nga taga Corinto, same with you. Verse 2, look at verse 2. Upon the first day of the week. First day of every week, gali. Every week. Grabe, no? Clear kayo? On the first day of every week. And the first day of the week is Sunday. Amo nang aton nga ginapatihan, nga gina-observe naton nga mga Christians karon. Okay? Paul is talking about a weekly gathering bala, inang nagatipon-tipon kag nagasimba sila because they believe that time, the first day of the week, Jesus Christ was risen from the dead. Nabanhaw siya. Kag nagtipon-tipon, mga kag nag-appear ang Ginoo during the time sa ila. Now, ginsunod nila ina, kag nagatipon sila, kag nagasimba sila sa Ginoo, kag amo man na karon ang aton nga practice sa aton nga pagsimba sa Ginoo. Every first day of the week. Oh, kanami, no? First day of the week, Sunday gid. Domingo gid. Okay? Because ang Saturday, amo nang Sabbath day nga gina-observe sa mga Hudiyo. Okay? So Sunday is also known as the Lord's Day in the New Testament. It is the day Jesus Christ, ambal ko na, was risen from the dead. And very early in the morning, tipon-tipon sila. Okay? Kagang instruction ni Apostle Paul, siling niya, pagtipon ninyo, kinahanglan, maghatag kamo. Okay? Maghatag kamo. So, kanami bala ina nga pamatasan sa isa ka Kristohanon nga every first day of the week, okay, nag-separate ka sang imo nga mga blessing financial, collection nga para magamit sa buluhaton si Ginoo. So iniya regular ini, amo nang every Sunday may ara kita ginapas nga offering. But in that offering, may ginatawag kita tithes and offering. Sacrificial giving, okay? Nga aton man ginahatag dira. Amo nang regular na ton, kada Domingo, dalon na ton dito sa simbahan, kag dito na ton ihatag. Okay? Amo na nga, by the way, ini balang gawali-wali diri sa mga market, sa bus, nagawali sila tuod. Pero may mga collection sila nga ginapangayo para sa ila simbahan. Wrong. That is not biblical. Okay? That is not biblical. No wonder mga inigugma, mga abyan ang natabo kay Kibuloy na kay nagapangulikta na siya. Okay? Sa iya mga membro. Kag bisan sa mga iban nga mga tao. Okay? Kita mo? Ara ng padya sa iya karon. Amo nang balik sa iya. Pangay sa kwarta. Kwartahan na gani, kwartahan pa niya ang mga pobre o kung sino dira. That is not a biblical way of giving. You have to bring it to the church. Okay? Amo na iya ang tama dira. Because gina-honor ina sa Ginoo. Very clear ang Bible. The collection must be made on the first day of the week. Okay? So kung ikaw, ginbugana kaya sa Ginoo, preparado ka. You are prepared. You plan ahead of time. Hindi iyang why plano nimo pag abutin mo sa simbahan, wala ka preparar. Dapat preparado ka. Kung may ara ka blessing na baton si Ginoo for that week, kung ikaw generous sa imo tagipusoon, mahambal ka gid sa imo nga mind, ginapreparar ko ni para ini sa buluhaton sa Ginoo. And wala gatulok ang Ginoo kung pila ina. Gatulok ang Ginoo kung ang imo nga tagipusoon tama ang motibo mo. But also there is what you call the basis and the basic blessing nga ibalik naton para sa Ginoo. And that is the tithe that belongs to God. May ara mga iban before kita mag-close sining aton nga pagtuon sa sining nga gabi.
May araiban nga wala gapati sa tithe. You know, ang tithe giving is a principle halin pa before Abraham pagani, di ba? Sa time pa ni Moses, okay? Sa time pa ni Moses, may ara na iya tithe nga ginhatag para sa Ginoo. Okay? At iya ginhatag para sa kay Melchizedek, the priest. Now, ang mga tithe nila sang una, mga produkto sa ilang pananom, may ara sila ginahatag nga halin man sa ilang mga sapat, okay? Hindi pa to usogid ang kwarta during the time. Pero subong yan, nagapati kita nga ang tithe giving is the basic, okay, nga giving naton because it belongs to God. I called it an obedient giving. Amo na. So we will talk about that later sa sunod pagid, and we discuss that agud maintindihan naton. But for now, remember this. You need to have a regular giving mo para sa Ginoo. Not because nga gusto ka mapakita kita, whatever dira gusto mo i-prove sa Ginoo, gin-bless ako sa Ginoo, palangga ko yang Ginoo sa akon kabuhi. Actually, hindi man kinahanglan sa Ginoo, actually aton kwarta, no? Kay manggarano naman siya. Pero ang sugo sa Ginoo, nga you have to be generous. Give and it shall be given unto you. Ha? Inaiya, isa ka sugo sa aton nga kinahanglan naton tumanon. And we will tackle that the next time. But for tonight, again, our giving must be regular. Okay? Regular. Upon the first day of the week. Ano nang first day of the week? Sunday. Amen? May God bless His word into our hearts tonight. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa imong nga pulong, amon natun-an sa sining nga gabi. Bless our time together, Lord. Thank you. As we are going to hear sa pangamuyo, we join our hearts together sa pangamuyo ni Reverend Rudy Escobar. This I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Good night sa tanan. Thank you, Sina. Napulong, pag-share mo, Pastor Leo, kapag pa mong dumdumon, hindi na imo, iyan na sa Ginoo, ginalay kay sa amon. Nagkaroon mga muyo kita. Ginoo, salamat sa imong nga pagpakigupod sa amon. Sining adlaw, Ginoo, napagsimba namon sa imo pamati sa imo lagay, Ginoo, kag pag-bless mo sa among kalat. Kaya mo na ang eternal, Ginoo, nga may value. Nagsiling ikaw, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Pero sa sining agad isang Domingo, Ginoo, dito Ginoo sa Amerika, adlaw dito nga ila pagsimba. So i-bless Ginoo sila dito. Pastor R.J. Cabugwas, pagdalaya sa mga pulong dito sa California. I-bless you Ginoo sa gahom, sa galan ng Espiritu Ginoo, kag sa kaalam, sa galan ng Espiritu. Kagabay pa, ang tanan nga tiponon mo dito, nga mamati si mo pulong manghikot kuman sa ila. Bisan pasigyan na nag-participate Ginoo sa likuton dito. Kau man mag-bless kagiya pamilya Ginoo. Nagsibip-bip Ginoo sa Bella City kanya pag-bibig place. Kailang mga tinahanglan sa imo Ginoo. Bisan pa si Roland kagiya nga pamilya i-bless man Ginoo. Pagpamati sa imo pulong, magmulakit sila sa imo, sabi na sa pag-care siya, baby. Kag si Ruby, kag iya pamilya, sunod kag si Lo, kabay pa, nagatubo, nga mabakod, kag sila pag-alangad magtubyan, nga ikaw Ginoo, ang kaibalo o Diyos, kapag tatap sa ila, isan pa Ginoo, si Sayon, kag si Shalom, kabay pa na ikaw mag-draw sa ila closer sa imo Ginoo. Natiyon na makapamati sila sa mga pulong, nakadumdum sila Domingo, kaya Ginoo magpakighambal kaman sa ila Ginoo. Kaya kung man nadala sa imo padayon, ikaw man mag-bless dito sa pagsimba ni Sonia Salvador,
na sa iya, Ginoo, mga ginatubang, na mga challenges siya kabuhi sa pagkuha mo siya kana, nakabay pa, that she will draw closer to you, Sonia Salvador, as she faces all the challenges of life, as a wife that had experienced, Lord, all this taking away of the husband, Lord. Please bless Sonia Salvador as she come to you in prayer, Lord. And I pray also for Lynn de Guzman, that as she goes to church, that you will bless her heart and the heart of her husband there, and Chris, bless them, Lord, as they go to church. May you will open their understanding, open their hearts to really, Lord, grow in grace and in your knowledge, Lynn de Guzman and her family. And I pray also, Lord, Emily and Joel de los Santos, as they serve you, Lord, California, that you will speak to them, that they will be strong to you, that they will be faithful to you, Lord, and that they will just give what challenges they are experiencing in life to you, because you know what's best, Lord, for Emily, Joel de los Santos. At kapag pa, na ikaw magapadayon man sa panghikot, sa mga viewers man, na nagakinahanglan sa imo, na panghikot sila kaboy, si Elsie, kag si Charles, Please bless Elsie and Charles as they listen to your word, that you will bless their togetherness, Lord, Elsie and Charles, that they will be drawn closer to you, Elsie and Charles, Lord. At bisan pa, nagpamati man ni Kristen Balogo Alunan, Lord, nakabay pa na-draw mo man siya closer sa imo, ipahandom siya sa imo, ngayon na angkon, na bugtong manluluwas, At bisan pa, bless man, si Erma, kag Erna Luciano, ay na pagtrabaho, kabay pasubaybayan mo sila, si Erna, kag si Erma, Luciano, na mabatyagan nila ang imo proteksyon, pagupod sa ila responsibilidad, sila trabaho abroad, Kaya kung man nadala sa imo, gyapon, na ikaw man magpakamayo kay Gilmore, kay Hope, Menyo Nuevo, Gilmar, and Hope, Menyo Nuevo, na sa ila pagpamati, simupulong tutong sila, kag magatubo silang mabakod sa tunga ng mga panghangkat, kag mga trials sa mga kabataan, na Ginoong responsibilidad sa may kagiloy. Please, Lord, make their faith strong, Gilmar, Nonoy, kag Hope, Menyo Nuevo, Lord. Nagabay pa, padayon ka man sa pag-bless, bisan pa kay Atty. Marcia Cordero, kaya, ginapangayo sa imo sa malawid na sabtaman, siya, may pagpapagalawas nga padayon ng ihandong na magasigi pamati sa mapulong kada Domingo, Lord, na mahimo, na batyagan niya ang imo physical, spiritual enablement, Atty. Marcia Cordero, Agbisan pa, si Ariel, kag Aileen Balogo, ikaw man nagapabatyag sa imo encouragement sa ila, na sa tunga, kung nag-abot na discouragement, abay pa, sa tunga, discouragement, nagmabakod sila sa imo, kay Ara, ikaw sa amon, Ariel, Aying, kag Aileen Balogo, ipabakod sa pagtuo, ay hindi, tagay diyon, na magdadua kami sa imo, na ikaw, sa tiyon yung intalanan mo, ikaw mag-restore sa health
ni Ariel Aying Balugo, kag sa pag-strengthen mo man sa pagtuo ni Aileen. Kabisan pa ikaw man magapadayon, na pag-bless kay Lin, kag si Rowena Sergio, I-bless man sila ni Lin, kag Rowena Sergio, kay ila pagpamati si Mupulo, na makaintindi sila, na magbugo sa imo, magtubyan sa imo, kung anong kabugaton sila kabugi sila pamilya, Lin, kag Rowena Sergio, Ikaw man mag-bless kay Dindo Santillan, kag iya asawa si Sina. Salamat sa bendisyon mo sa ilang mga kabataan na nagayuhan sa pag-eskwela, Kabisan pa, si Julie B. kag si Dax Santillan. Ay mo man pagbendisyon sa ilang kabataan na nagayuhan man sa bulig mo sa pag-eskwela. So bless ang ila, pagto at nga sa mga trials, na magabakod sila sa imo, pag hindi magatanaw sa tao, kundi sa imo lang, Dindio, Sina, Santillan, kag si Jollibee, kag Dax Santillan, bless Lord. Ako man sa imo, si Rebecca Borneo, i-bless man si Rebecca Borneo, kag si Joy, kag Toto, Dan Luciano, kaya imo panghikot sa ilang magmalapit sila sa imo. Please draw them closer to you, Rowena Sergio. Nagbisan pa, kaya anak, si Dandan, si Joy, si Toto, kaya anak si Dandan, na nagpakiksad, na magsulod sa imo pagtuon sa Bible School, lead all the way, kaya sa imo bendisyon, physical, spiritual, kag material, Thank you, God, nga madala namon ni tanan sa imo. Ay ikaw, sa gihapon manghikot sa kay Maribel Castillo, kag kay Monina Bintiroso. Ay ila, ginatubang ang mga responsibilidad sa ila pamilya. May they will keep on trusting you, kag kami man, tanan, nag-viewers sa mga lagad mo. Please, help us nga namon pagtuo magabakod. At nga sa kunano, mo eksperyensya namon, na sa kalibutan na magapaluya sa amon. Kinahanglan namon imo pabakod, permi, In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Thank you, God. Kabay pa. Atong pagpinangamoy ay mga viewers, sweet hour of prayer. Karoon mamati kita special naman.
Diyos ng special number. Thank you, God. Kag salamat nga nakabuli kamo sa sining programa sa pag-emphasize nga si Kristo lang ang atong ginadayo, atong gina-introduce ning programa. Hindi atong pagalingon, reliyon, o kung sino pa, kundi diretso lang sa atong Ginoo, Diyos kag manluluwas, si Kristo Jesus. Amen? I bless you nga nagatag sa special number kag kita mga viewers all over the world. God bless you. Pabatsagon kita tanan ang presensya sa Ginoo to encourage us physically and spiritually na magtutong kag magpakos pagto. Amen? Amen, mga viewers. God bless. God bless.